Shelter advised. Import. Shelter advised. Follow me. Understand. 1800 feet. Shelter advised. Shelter advised. You can do this. 500 feet. You gotta be inside right now. Hang on to something. 200 feet. Who's a good boy? Shelter advised. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang sci-fi, drama, adventure film na tinatawag na Finch. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa malapit na hinaharap, isang napakalakas na solar flare ang sum-iris sa ozone layer at ginawa ang mundo na hindi na matirhan na disyertong lugar. Nangyayari ang matinding bagyo sa buong mundo, at lahat ng buhay ay nasusunog dahil sa ultraviolet rays ng araw kung hindi mananatili sa anino. 15 taon pagkatapos ng flare, si Engineer Finch ay nasa labas kasama ang kanyang robot na partner na si Dwayne para maghanap ng mga supply. Upang makaligtas sa UV rays, suot niya ang isang espesyal na suit na protektado ang buong katawan at nagbibigay babala kapag sobrang taas ang antas ng radyasyon. Habang kumakanta ng munting tugtugin si Finch, nag-iikot sila sa isang tindahan at kumukuha ng kahit anong makikita, kasama na ang pagkain ng aso. Maraming bangkay sa sahig, pero hindi nila pinapansin. Pagkatapos nilang makuha ang kailangan, minamarkahan ni Finch ang gusali para malaman niya sa hinaharap na napakawalan na niya rito ang lahat. Pagkatapos, sumakay si Finch sa isang truck at ginamit ang kanyang pinagmumarkahang mapa para magmaneho sa isang abandonadong bayan na ngayon ay natabunan ng buhangin. Walang tao sa paligid, kaya ayos lang kay Finch na itulak lang ang mga sasakyan gamit ang truck. Bigla, nagbigay babala ang suit ni Finch tungkol sa paparating na napakalaking bagyo, kaya sinikap niyang umalis ng mabilis hanggat maaari. Pagkatapos makabangga sa ilang sasakyan, nakatakas siya sa lungsod sa tamang oras. Mabilis niyang narating ang kanyang underground laboratory, na dati ay isang space energy company na pinagtatrabahuhan niya. Papalapit na ang bagyo, pero hinayla ni Finch si Dwayne at mabilis silang pumasok sa gusali bago sila matamaan ng malakas na hangin. Pagpasok sa ligtas na lugar, malinis na nilinis ni Finch ang kanyang suit at si Dwayne, at pagkatapos ay naligo. Bigla, nagsimulang ubo si Finch, na nagpapakita na unti-unti na siyang namamatay dahil sa matagal na pagkalantad sa radyasyon. Matapos malinis ang lahat, pumasok si Finch sa lugar na ginawa niyang apartment at mainit siyang sinalubong ng kanyang aso na si Goodyear. Nagyakapan at naghalikan sila ng matagal. Kumain si Goodyear ng dog food na nahanap ni Finch, pero si Finch ay uminom lang ng inumin dahil kaunti na lang ang kanyang supply. Inilagay niya ang natagpuang pagkain sa ref at hindi maiwasang titigan ang isang lata ng peach, pero pinaalalahanan ang sarili na itabi ito para sa espesyal na okasyon. Pagkatapos, nagtrabaho si Finch sa kanyang pangunahing proyekto, ang paggawa ng humanoid robot na mag-aalaga kay Goodyear kapag wala na siya. Isang robotic arm ang kumuha ng lahat ng libro mula sa library at ipinapasok sa scanner, na nag-u-upload ng kaalaman sa isang database na gagamitin ni Finch para sa utak ng robot. Pahinga lang siya kapag nagbato ng bola kay Goodyear, na masayang ibinabalik ito para ulitin. Sa gabi, nagbasa si Finch ng libro tungkol sa radyasyon at nag-alala ng mapagtanto kung gaano kaunti na lang ang oras niya. Sa halip na matulog, nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang paggawa ng robot para matapos ito bago maging huli ang lahat. Halos tapos na niya ang ulo, kulang lang ang mga mata, kaya kinuha niya si Dwayne at ipinangako na papalitan niya ito mamaya. Nang i-activate ang robot, hindi ito makapagsalita, pero kaya nitong umindayog kapag tinatanong ni Finch. Labis ang tuwa ni Finch at agad niyang sinimulang ayusin ang isyu sa pagsasalita, kaya nakapagsalita na ang robot at umalangaw-ngaw ang tahol ni Goodyear. Pinili ng robot ang pangalang Jeff at pinatunayan na alam niya ang maraming random na impormasyon mula sa mga librong nascan ni Finch. Ngunit kailangan din niyang sundin ang mga direktiba na naprogram ni Finch, tulad ng hindi pananakit sa tao. Ang pinakamahalaga ay ang ika-4 na direktiba, na nagsasabing dapat protektahan ni Jeff si Goodyear kapag wala na si Finch. Biglang nawala
kawalan ng kuryente sa gusali. Kailangan lumabas ni Finch para paandarin muli ang wind turbine habang sinusubukan ni Jeff makipag-usap kay Goodyear, pero naghihilang ang aso sa mga paa ni Jeff. Dito napansin ni Finch ang napakalaking bagyo na paparating, kaya dali-dali siyang bumalik sa loob at ikinonekta si Jeff sa weather station. Lumalabas na 4 na magkakaibang bagyo ang darating sa loob ng susunod na 24 na oras at magbabanggaan na magiging isang superstorm na tatagal ng halos 40 araw. Walang paraan para makaligtas sa ganitong sakuna, kaya nagdesisyon si Finch na kailangan nilang umalis agad. Habang kumakain ng lata ng peach at binabaliwala ang dumudugo niyang ilong, tiningnan niya ang mapa at napansin na ang tanging pagkakataon nila ay magtungo sa kanluran patungong San Francisco. Pagkatapos ay tinapos niya ang pagbuo sa buong katawan ni Jeff at pinabilis ang transfer rate na hindi perpekto dahil ang data ay aabot lang sa 72%, pero wala na silang oras. Ikinonekta ang katawan ng robot sa ulo at matagumpay na nakatayo si Jeff. Tinuruan siya ni Finch kung paano maglakad, na lalo pang nagpatahol kay Goodyear. Medyo nadapa sa simula, pero natutunan ni Jeff agad. Pagkatapos, ipinapak ni Finch ang lahat ng posibleng kailangan nila, kasama na ang kanyang koleksyon ng postcards. Patuloy na bumabangga si Dwayne sa mga bagay, kaya ginamit ni Finch ang security camera para bigyan ito ng bagong mga mata. Pagkatapos, sumakay ang grupo sa isang RV at sa wakas ay umalis. Habang nasa biyahe, nakikita nila kung paano naging disyerto na ang bawat lugar sa paligid, at ikinukwento ni Finch ang tungkol sa mga araw ng mga ligaw na bulaklak at bubuyog. May maluwag na piraso sa loob ng ulo ni Jeff, kaya, pagdating nila sa isang bagong bayan, huminto si Finch para ayusin siya. Habang nag-aayos si Finch, tinitingnan ni Jeff ang koleksyon ng mga postcard at napansin na may espesyal na lugar si Finch para sa postcard ng San Francisco na ipinadala umano ng kanyang tiyuhin. Nagustuhan ni Jeff ang postcard ng Sydney at gustong pumunta doon, pero dahil masyadong malayo, pumayag siyang maging excited na lang sa makikita nilang Golden Gate. Nang matapos ang pagkukumpuni, sinabi ni Finch na lalabas sila para maghanap ng supply, at nadismaya si Dwayne nang malaman na isasama ni Finch si Jeff sa pagkakataong ito. Habang naglalakad sila sa kalye, tinuturuan ni Finch si Jeff sa lahat ng basic na paraan ng scavenging, at sa huli, nakakita sila ng isang sinehan. Nakakadena ang pinto, pero swerte, sobrang lakas ni Jeff kaya nahila niya lang ang pinto. Sa loob, namangha si Jeff na makita ang sarili sa salamin sa unang pagkakataon, at tuwang-tuwa si Finch nang makita ang isang bag ng popcorn. Dinala niya ito sa labas at binuksan para ipakita kay Jeff na sobrang lakas ng araw kaya ang mais ay tumutunog at sumasabog sa loob ng ilang segundo. Naputol ang kanilang munting kasiyahan nang mapansin nilang papalapit ang bagyo. Agad silang bumalik sa RV at lumabas sa lungsod, pero paparating na ang bagyo sa kanila. Ang tanging opsyon nila ay humanap ng kanlungan, kaya tinulungan ni Jeff si Finch na itali ang RV gamit ang mga cable. Mabilis na pagod si Finch dahil sa kanyang karamdaman, kaya pinabalik siya ni Jeff sa loob habang siya ang nagtatapos ng trabaho. Inilagay si Goodyear sa isang cabinet at tinakpan ni Finch ang lahat ng bintana bago tawagin si Jeff na inilagay ang huling cable at tumakbo sa RV bago tamaan ng bagyo. Yumuyugyug ng malakas ang RV habang tinatamaan ng bagyo at pinipilit ni na Finch at Jeff na hawakan ang mga kasangkapan habang unti-unting napuputol ang lahat ng cable hanggang iisa na lang ang natira. Pagkalipas ng ilang minuto ng pagkayugyug, hamupa ang bagyo at lumabas ang grupo. Napansin ni Finch na ang huling nakatindig na cable ay ang inilagay ni Jeff gamit ang kanyang malaking lakas, pero napansin din niya na nasira ang isang gulong. Mayroon silang ekstrang gulong, at kayang gamitin ni Jeff ang kanyang lakas para itaas ang RV para mapalitan ni Finch ang gulong. Nanatili ang grupo sa lugar na iyon sa gabi para makapagpahinga, at kinabukasan, binuksan nila ang mga solar panel para magpatuloy sa biyahe. Tumahol si Jeff kay Goodyear, iniisip na matututo siyang magsalita ng aso, kaya ipinaliwanag ni Finch na aabutin ng oras bago magtiwala sa kanya si Goodyear. Pagkatapos, habang nasa daan na muli, nagtanong si Jeff, ano nga ba ang tiwala? Hindi alam ni Finch kung paano ipaliwanag ang isang komplikadong bagay, kaya nagkwento na lang siya. Sa kanyang unang trabaho, napasama siya sa isang team ng hindi magagaling na manggagawa para tapusin ang isang proyekto. Solusyonan ni Finch ang isang software problem mag-isa, pero kalaunan, in-credit niya ang buong team, kaya nakuha niya ang tiwala nila. Ngunit hindi naintindihan ni Jeff ang kwento, sinasabi na ang problema ni Finch ay hindi niya pinagkatiwalaan ang mga kasama niya. Naputol ang pag-uusap nang biglang magsimulang umubo ng malakas si Finch, kaya huminto siya sa isang restaurant sa kalsada para magpahinga. Ipinarada niya ang RV sa tabi ng entrance para sa lilim at dali-daling pumasok sa restaurant ng walang suot, pero nagsimulang umubo ng dugo. Bigla, narinig niya ang tahol at nadiskubre na ayaw ni Goodyear na ilabas siya ni Jeff, kaya kinailangan ni Finch
Finch kunin ang leash at dalhin ang aso sa restaurant kasunod ng pagsabi kay Jeff na bantayan ang RV. Habang sinusubukan ni Finch magkaroon ng magandang sandali kay Goodyear, sinusubukan ni Jeff matutunan kung paano gamitin ang RV. Nakapagpatugtog siya ng musika, at pagkatapos ay sinubukan niyang imaneho ang RV, pero aksidente niyang nabangga ang isang sasakyan. Napansin ito ni Finch at dali-dali siyang lumabas, kaya sumunod si Goodyear at muntik nang matapak sa araw. Buti na lang, nahinto siya ni Finch sa tamang oras. Pagkatapos, sinita ni Finch si Jeff sa ginawa niya at pinapabalik sa RV, pero nabangga niya ang haligi ng restaurant. Galit na galit, inilagay ni Finch ang kamay niya sa sikat ng araw ng ilang segundo para ipakita kung gaano ito kasakit. Sinasabay niya rin ang sigaw kay Jeff, sinasabihan siyang mag-mature at pinaalalahanan na ang prioridad niya ay alagaan si Goodyear. Pagbalik sa daan, napansin ni Finch na tahimik at mukhang down si Jeff, kaya nagdesisyon siyang bigyan ito ng pagkakataon at turuan siyang magmaneho ng maayos. Sa simula, clumsy si Jeff at nabangga sa ilang mabatong lugar, pero hindi nagtagal, natutunan niya at nagmaneho ng kumpiyansa. Pagdating ng gabi, huminto sila para mag-camp at panoorin ang Northern Lights, na ngayon ay madaling makita dahil wala na ang ozone layer. Nagtanong si Jeff kung bakit hindi sila nagmamaneho sa gabi, at ipinaliwanag ni Finch na delikado dahil may mga gutom na umaatake mula sa anino. Kinabukasan, narinig ni Jeff si Goodyear na tumatahol at dali-dali siyang tumakbo para alamin ang kalagayan ni Finch, na nagsusuka at nanginginig ng malakas. Inalagaan siya ni Jeff at pinahinga si Finch habang nagpapatuloy sa pagmamaneho. Sa huli, nakarating sila sa isa pang lungsod. Kaya, hiniling ni Jeff kay Goodyear na manatili kay Finch habang siya at si Dwayne ay lumabas para mag-scavenge. Pumasok sila sa isang ospital at nagmasid-masid, pero kakaunti lang ang makukuha. Kaya, pinapabantay ni Jeff si Dwayne sa entrance. Habang siya ay naghanap sa itaas, wala silang napapansin na may nagmamasid mula sa anino. Nakahanap si Jeff ng gamot at jacket na isinusuot niya, at binuksan din ang isang cabinet na puno ng mga kapaki-pakinabang na gamit. Sa ibaba, nakakita si Dwayne ng pagkain, pero nang subukan niyang kunin ito, napasok siya sa isang bear trap na agad siyang winasak. Samantala, nagising si Finch at natuklasan na nawala ang kanyang mga robot. Hinala niya na nasa panganib ang mga ito, kaya kahit mahina, sinuot niya ang suit at hinanap sila. Labis siyang nalungkot nang makita si Dwayne sa napakapangit na kalagayan at pinatay ito para tigilan ang pagdurusa. Pagkatapos, napansin niya ang isang gumagalaw at naghanda na umatake, pero si Jeff lang pala sa bagong coat niya. Sinita siya ni Finch dahil hindi niya natukoy na bitag pala ang lugar. Nagsimulang tumakbo ang dalawa nang marinig ang ingay malapit. Sa hagdan, nagsimulang umubo si Finch at natambos sa tuhod, pero lumalapit ang ingay, kaya tinulungan siya ni Jeff at tumakbo sila palabas ng gusali. Pagkarating sa RV, dali-dali silang umalis ng mataas ang bilis, hindi napapansin ang isang sasakyan na sumusunod sa kanila. Ilang oras pagkatapos, sa gabi, napansin ni Finch ang sasakyang sumusunod. Dahil si Jeff ang nagmamaneho at kaya niyang makakita sa dilim, pinatay nila ang headlights, pero sumusunod pa rin ang sasakyan. Sinubukan nilang magpabilis, at napansin ni Finch ang underpass sa unahan, kaya tiniklap niya ang RV palabas ng kalsada. Ipinaliwanag ni Jeff na mas mataas ang taas ng RV kaysa sa underpass, pero nagpanik si Finch at patuloy ang pagmamaneho para itago ang RV sa ilalim nito. Sa kasamaang palad, tama si Jeff at nasira ang solar panels ng RV. Kaya ginamit ni Jeff ang kanyang lakas para tuluyang itulak ang RV hanggang sa maitago ito ng buo. Tensyonado ang grupo habang naghihintay na makalampas ang sasakyan, at natuklasan ni Jeff na may baril pala si Finch para sa self-defense. Sa kabutihang palad, umalis ang sasakyan at lumabas si Finch para tingnan ang pinsala, na sinisisi ang sarili. Dahil hindi niya kayang ayusin, sigurado siyang hindi na nila maaabot ang San Francisco. Nang subukang aliwin siya ni Jeff, sumabog ang galit ni Finch at sumigaw sa kanya. Hindi sumusuko si Jeff at sinusundan si Finch sa loob ng RV para sabihin na naniniwala siya sa kanya, kaya nagkwento si Finch bilang tugon. Pagkatapos ng solar flare, natututo pa lang ang mga tao kung paano mabuhay. Pumasok si Finch sa isang supermarket at tanging isang bag ng noodles lang ang nakita niya, pero di naglaon, nakita niya ang isang ina at anak na babae na may cart na puno ng gamit. May hawak na baril ang bata, at palaging pinaaalalahanan siya ng ina na barilin kung may makikita silang tao. Natakot si Finch at nagtago. Biglang dumating ang isang baliw na lalaki na may shotgun at in demand ang gamit ng dalawa, kaya sinubukan ng ina na ipagtanggol ang sarili. Sa gitna ng laban, pumutok ang lalaki ng maraming beses, at nang lumabas si Finch, patay na ang ina at anak. Ngunit nakarinig siya ng tunog at tiningnan ang backpack ng bata, at natagpuan ang isang takot na maliit na tuta. Diyan inampon ni Finch si Goodyear at nangakong paprotektahan siya kahit ano pa ang mangyari. Diyan din niya natutunan na huwag magtiwala sa kahit sino.
Kinabukasan, nagpapahinga si Finch habang nagpapatuloy sa pagmamaneho si Jeff. Tiningnan rin ni Jeff ang mga postcard at natuklasan na ang San Francisco ay pinirmahan pala ng tatay, hindi ng tiyuhin, at walang laman ang likod ng iba pa. Bigla, inihayag ng computer na hindi kritikal ang UV dito, at nabangga ng RV ang isang paro-paro. Naguluhan, huminto si Jeff at ginaising si Finch para ipakita ang nangyari. Nagulat si Finch at inilabas ang kamay, hindi nasunog. Agad siyang lumabas at masayang. Naramdaman muli ang init ng araw. Nagulat din siya na may mga paro-paro at bulaklak sa paligid. Ilang oras pagkatapos, habang nagpapatuloy sa biyahe, nakakita sila ng maraming halaman na tumutubo sa lugar. Para ipagdiwang, isinusuot ni Finch ang kanyang magandang suit at huminto ang RV para magpiknak sa ilalim ng araw. Ikinwento ni Jeff na kagabi nakita niya ang grupo sa tulay, na ikinatuwa ni Finch dahil nangangahulugan ito na nananaginip si Jeff. Sunod, nagtanong si Jeff kung bakit nagsinungaling si Finch tungkol sa postcard. Kaya nagkwento si Finch ng panibagong kwento. Noong bata pa siya, sinabi ng kanyang ina na may Viking blood ang kanyang ama. Ipinakita ni Finch kay Jeff ang larawan ng isang Viking funeral. Iniwan siya ng kanyang ama bago siya ipinanganak dahil isa itong engineer na gumagawa ng tulay at madalas naglalakbay para sa kontrata. Wala silang komunikasyon hanggang sa kanyang ika-15 kaarawan nang bigla siyang makatanggap ng postcard. Sinulat ng kanyang ama na umaasa siyang makikilala ang anak balang araw, at bumili si Finch ng fancy suit para sa reunion. Sa kasamaang palad, hindi na niya muling narinig ang kanyang ama, pero sinimulan niya ang koleksyon ng postcard. Naantig sa kwento, excited na sinabi ni Jeff na maaabot nila ang Golden Gate sa 18 oras kung magmamadali. Pero pinaalala ni Finch na malapit na siyang mamatay at hindi niya ito maaabot. Matapos pangdukuhan si Jeff na aalagaan niya si Goodyear, hinero ni Finch ang bola para ipakita kay Jeff kung paano maglaro kasama ang aso. Inihagis din ni Jeff ang bola, pero lagi itong ibinabalik kay Finch dahil nagdadalawang isip pa si Goodyear kay Jeff. Biglang nagsimulang umubo ng dugo si Finch, at nang tanungin ni Jeff kung pwede ba siyang tumulong, sinabi ni Finch na nagawa na niya ang kailangan. Pagkatapos ay kinamot niya ang kamay ni Jeff at nagyakapan sila ng mainit. Pagkatapos, pumasok si Finch sa RV para magpahinga habang binabantayan siya ni Goodyear. Nananatili si Jeff sa labas para kunin ang kanilang gamit, pero nang lumubog ang araw, narinig niya si Goodyear na umiiyak at alam niyang pumanaw na si Finch. Bilang pag-alala sa kanilang mahal na kaibigan, binigyan ni Jeff at Goodyear si Finch ng Viking funeral sa pamamagitan ng pagsunog sa kanya gamit ang UV suit. Sa simula, naligaw si Jeff at hindi alam ang gagawin, pero naalala niya ang pangako na aalagaan ang aso. Pinakain niya si Goodyear at naglaro ng fetch, at sa unang pagkakataon, ibinalik ni Goodyear ang bola kay Jeff. Sa paglalaro, mas lumapit sila sa isa't isa, at niyakap pa siya ni Goodyear. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa biyahe, determinado na tapusin ang kanilang paglalakbay. Nang makarating sila sa San Francisco, gumawa si Jeff ng memorial para kay Finch, at pagkatapos ay pumunta siya kasama si Goodyear para makita ang Golden Gate. Namangha siya sa ganda nito, pero mas nagulat sa lahat ng mensahe na iniwan ng mga tao para sa kanilang mga mahal sa buhay, para ipaalam kung saan sila mahahanap. Nang makita niyang may mga nakaligtas pa, sinabi ni Jeff kay Goodyear na hanapin nila sila. Kaya isinaulo niya ang postcard na may drawing nila at umalis kasama ang aso, handang magsimula ng bagong buhay. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Michael Lerma Rodriguez, Lisa Mona Villanueva, Antsuka Onin, Lexus Mapagmahal, Noah Landicho Pablia, Rafi Desen, Seftul, Isji Gadraga, Jamil Pagalanan, Aljon Galia from Norzagaray, Bulacan, Christian Albert Padua from Bulacan, Cycling Moto Trail from Mabunao, Panabo City, Davao del Norte, Judita Girigay from Puan, Davao City, Markslen Apelido from Don Salvador Benedicto, at Vince Alolor ang Asian Pacboy ng Bohol. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.